Putin wala nang takas. Malapit nang matuldukan ang laban sa Ukraine. Russia and Ukraine have accused each other of breaking a surprise Easter ceasefire announced by President Vladimir Putin, which has now come to an end. Sa halos 3 taon ng giyera sa Ukraine ay unti-unti nang nawawala ang imahe ng lakas ni Russian President Vladimir Putin. Ang planong mabilis na pananakop ay nauwi sa isang mahabang labanan na puno ng problema, mula sa dami ng sundalong namatay hanggang sa pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Sa kabila ng magagandang palabas at matitinding salita ay lumalabas na hindi na niya kontrolado ang sitwasyon. Pero bakit paulit-ulit ang mga pagkakamali niya? At bakit parang hindi siya natututo sa mga nangyari noon? Alamin natin ang buong kwento, ang mga lihim sa likod ng digmaan, at kung paano unti-unting lumulubog ang bansang dating kinatatakutan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Noong unang mga araw ng pananakop sa Ukraine ay naniwala si Russian President Vladimir Putin na magiging mabilis at madali lang ang lahat. Ang nasa isip niya ay papasok ang kanyang mga sundalo, kukunin ang buong bansa sa loob lamang ng 1 linggo at matatapos agad ang laban. Sa ganitong paraan ay umaasa siyang maituturing na ang digmaang ito bilang isang malaking tagumpay sa kanyang pangalan. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay kabaligtaran ang nangyari. Lumipas na ang mahigit 3 taon mula noong unang umatake ang Russia, pero hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na panalo. At sa halip na lumapit sa tagumpay ay mas lalo pang lumilinaw na ang hinaharap ni Putin ay hindi tagumpay kundi pagkatalo. Isang pagkatalong hindi na niya basta-basta matatakasan. Sa isang ulat na lumabas noong May 19 mula sa isang kilalang news source ay maraming eksperto ang nagsabing ang Russia ay unti-unting nababaon sa pagkatalo. At ang mas nakababahala ay hindi ito ang unang beses na naranasan ni Putin ang ganitong klaseng sitwasyon. Marami na siyang nakalabang bansa dati. Pero kahit noon pa ay halata na ang mga problema sa loob ng militar ng Russia. Ang kaibahan lang noon ay kaya pa niyang ikubli ang pagkatalo. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagsasabing panalo sila, kahit hindi naman totoo. Pero sa kasalukuyang giyera sa Ukraine ay hindi na ito uubra. At kung babalikan natin ang pangyayari sa Georgia, makikita nating halos ganito rin ang naging galaw ni Putin. Noong August 2008 ay sinugod ng Russia ang Georgia, isang maliit na bansa. Tumagal ang giyera ng 16 days. Sa papel, oo, parang nanalo ang Russia. Pero sa loob mismo ng laban ay lumabas ang dami ng kahinaan. Ang mga sangay ng militar nila ay hindi nagtutulungan. Ang mga kagamitan nila ay luma na at parang hindi na bagay sa modernong panahon. Para bang dinala nila ang mga taktika ng Soviet Union sa isang bagong siglo. Imbes na ayusin ang ugat ng problema, ay nagkunwaring gumagawa ng reform si Putin. Ginamit pa niya ang laban sa Georgia bilang dahilan ng pagbabago sa militar ng bansa. Pero sa totoo lang, wala rin namang napala ang Russia. Hindi nila tuluyang nakuha ang Georgia. Nanatiling malaya ang bansang iyon. Kaya ang ginawa na lang ni Putin ay gumamit ng mga mayayamang kaalyado at mga koneksyon para subukang kontrolin ang Georgia sa ibang paraan. Kapareho rin halos ang ginawa ni Putin sa Syria. Sa loob ng maraming taon ay sinusuportahan niya si Bashar al-Assad, ang leader ng Syria. Ginawa niya ito para raw makuha ng Russia ang mas malaking papel sa mga usaping politikal sa Middle East. Pero noong 2024 ay bumagsak ang pamahalaan ni Assad. Ayon sa ilang pag-aaral, hindi handa ang Russia sa ganitong pangyayari. Ang tanging nagawa nila ay ang tulungan si Assad na makatakas papuntang Moscow. Sa bandang huli, lumabas na hindi pala ganoon kalakas ang impluwensya ng Russia. Isang pag-aalsa lang sa loob ng bansa ang sapat para pabagsakin ang pinoprotektahan nilang pamahalaan. At ngayon ay nahihirapan ang Russia na panatilihin ang kahit anong impluwensya sa rehiyong iyon. Kapag pinagsama-sama ang mga nangyari sa Georgia at Syria, ay malinaw na hindi talaga maaasahan ang mga plano ni Putin. Ang lakas na pinagmamalaki ng Russia ay kadalasang nakatago lang sa propaganda. Ipinipilit nilang ipakita na panalo sila kahit hindi naman. Gamit ang media ay sinisikap ni Putin na baguhin ang tingin ng mga mamamayan para hindi nila mapansin ang tunay na kalagayan ng kanilang bansa. Samantala, may isang bahagi sa ulat ang nagsabi na wala pang kahit isang lugar na totoong napagtagumpayan ni Putin. Ang Georgia ay nananatiling malayo sa kontrol nila at sa Syria, unti-unti nang nawawala ang presensya ng Russia. Pero sa kabila ng mga malinaw na palatandaan ng kabiguan, ay patuloy pa rin si Putin sa pagpapanggap na sila ay nananalo. At ngayon ay inuulit na naman niya ito sa Ukraine.
Gayun din noong 2014 ay sinimulan ni Putin ang kanyang agresibong pagkilos laban sa Ukraine. Nakuha niya ang Crimean Peninsula at dineklarang bahagi na ito ng Russia. Pero hindi lahat ng kanyang plano ay naging matagumpay. Sa mga lugar tulad ng Donetsk at Luhansk ay natalo ang kanyang mga puwersa. Hindi nila nakuha ang kabuuan ng teritoryo na gusto sana nilang kontrolin. At ngayon matapos ang mahigit isang dekada ay patuloy pa rin si Putin sa pagpapanggap na maganda ang takbo ng kanilang operasyon sa Ukraine. Ngunit para sa mga taong tumitingin sa tunay na pangyayari, halata na ang totoo. Isang halimbawa nito ay ang Victory Day Parade na ginanap noong May 9. Dito ay humiling pa si Putin ng pansamantalang tigil putukan para lang maipagdiwang ang araw. Ang Victory Day ay isang celebration ng pagkapanalo ng Soviet Union sa World War II. Ginagamit ito ni Putin bilang paraan para ipakita na malakas pa rin ng Russia. Nagmarcha ang mga sundalo sa Red Square. Ipinakita nila sa mundo na mayroon pa rin silang mga kaalyado, kasama na ang Chinese President na si Xi Jinping. Pero kahit gaano kaganda ang parada ay hindi na maitago ang totoo. Hindi na gumagana ang mga lumang diskarte ni Putin. At sa digmaang ito laban sa Ukraine ay unti-unti nang lumalabas ang totoo na sa unang pagkakataon ay nakaharap na niya ang isang pagkatalo na hindi na niya kayang pagtakpan. Sa unang tingin, tila isang pagpapakita ng lakas ang ginawa ni Vladimir Putin noong Victory Day Parade. Para bang gusto niyang iparating sa buong mundo na hawak pa rin niya ang sitwasyon at siguradong malapit nang magwagi ang Russia laban sa Ukraine. Pero kapag masusing tiningnan ang tunay na kalagayan ay makikitang malayo ito sa katotohanan. Ayon sa ilang ulat, ang digmaan sa Ukraine ay hindi tagumpay kundi isang malaking kabiguan para kay Putin at ang kapalpakan na ito ay hindi na niya kayang pagtakpan kahit papaulit-ulit siyang nagpapalabas ng propaganda. At habang lumalalim ang digmaan ay mas lalong nahahayag ang totoo. Sa likod ng mga parade at mensahe ng tagumpay ay may matitinding datos na nagsasabing talo na ang Russia. Ayon sa ilang ulat, simula ni Putin ang pananakop noong taong 2022 ay halos 790,000 na ang kabuuang bilang ng mga sundalong Russian na napatay o nasugatan at may dagdag pa na 48,000 na nawala at hindi na natagpuan. Ibig sabihin, halos 1,000,000 na ang kabuuang bilang ng mga tropang hindi na makakabalik. Ngunit hindi lang tao ang nawala. Pati kagamitan ay tila ubos na rin. Mahigit 10,800 na tangke ang tuluyang nawasak at naiwan sa lupa ng Ukraine. Dagdag pa riyan ang mahigit 28,000 na artillery systems, 22,500 armored vehicles, 28 na barko, isang submarine at mahigit 700 aircraft at helicopters. Ang mga bilang na ito ay sobrang laki at lahat ng ito ay hindi kasama sa plano ni Putin. Ang mga pagkatalo na ito ay nagpapakita kung gaano kalayo ang sitwasyon sa inaasahan niya noon. Dahil sa kabiguang makuha agad ang Ukraine ay bumalik si Putin sa isang lumang style ng labanan. Ang tawag dito ay War of Attrition, kung saan unti-unting pinahihina ang kalaban kahit maraming sakripisyo ang kailangan. Sa madaling salita, para kay Putin, ayos lang na mamatay ang napakaraming sundalo basta matalo niya ang Ukraine sa bandang huli. Pero ayon sa ulat mula sa March ng taong 2024, mismong Russia na ang nauubos. Ang planong dapat ay papabor sa kanya ay siya ngayong nagpapalugmok sa kanya. At kung babalikan ang kasaysayan, may ilang bansa na gumamit ng ganitong taktika at nagtagumpay. Tulad ng Iran noong 1980s laban sa Iraq, ng Vietnam laban sa Amerika, at ng Estados Unidos laban sa Britain noon. Pero ngayon ang ganitong taktika ay ginagamit ng Ukraine laban sa Russia. Sa halip na matakot ay pinili ng Ukraine na labanan si Putin sa sarili nitong paraan. Unti-unti nilang binabasag ang ilusyon ng kapangyarihan na matagal nang pinanghahawakan ng leader ng Russia. Gayun din naman habang patuloy ang digmaan, hindi lang mga sundalo at kagamitan ang naaapektuhan. Pati ekonomiya ng Russia ay unti-unti na ring bumabagsak. Ayon sa ilang eksperto, sobrang tutok ni Putin sa pananakop sa Ukraine kaya napabayaan ng ekonomiya ng kanyang bansa. Noong una, tila may kaunting pag-angat sa ekonomiya dahil sa paggawa ng armas at iba pang gamit sa digmaan. Umabot pa ito sa growth rate na nasa 5%. Pero ngayon ay halos hindi na gumagalaw ang ekonomiya. Bumagal ang paggalaw ng negosyo at halos huminto na ang mga gawain sa maraming industriya. Dumagdag pa sa problema ang labor market. Sobrang taas ng demand sa trabaho pero kakaunti na lang ang maaaring magtrabaho. Dahil dito ang inflation ay umabot na sa 10%.
At kung magpapatuloy pa ang hindi pagkakaunawaan sa kalakalan sa pagitan ng China at United States, ay posibleng tuluyan ng mawalan si Putin ng paraan para makabawi. Bumaba na ang presyo ng energy at unti-unting nawawala ang kita mula sa China na dating pangunahing kaalyado sa negosyo. Kaugnay pa nito sa isang ulat mula sa April ng taong 2024 ay sinabi na hindi pa lubos na bumabagsak ang ekonomiya ng Russia pero may mga malalaking bantang parating. Tinatayang pagsapit ng taong 2030 ay mawawalan ng halos 2.4 milyon na manggagawa ang Russia. At ayon sa iba pang pag-aaral, posibleng mahigit 1 milyon na ang mabawas sa kabuuang populasyon ng bansa pagsapit ng huling bahagi ng 2025. Kung pagsasamahin ang epekto ng digmaan at ang natural na pagbaba ng populasyon ay napakabigat ng problemang kinakaharap ng bansa. Habang papalaki ang gastusin sa digmaan ay patuloy naman ang pagbagsak ng pondo ng bansa. Sa halip na makatulong ang mga desisyon ni Putin ay lalo lang nagpapalala sa krisis. Sa ganitong sitwasyon ay mas ramdam ng mga mamamayan ang hirap sa araw-araw. Pero sa halip na hanapan ng paraan ang kapakanan ng mga tao, ay ipinipilit pa rin ni Putin ang kanyang style ng pamumuno. Sa usapin ng politika ay wala na halos bagong iniaalok si Putin. Ang tanging natitira na lang ay ang tinatawag na Putinism, isang uri ng pamumuno na umiikot lang sa kanyang pangalan. Kung noon ay nadadaan pa ito sa mga palabas ng tagumpay at propaganda, ngayon ay nahuhuli na siya ng katotohanan. Habang lalong dumadami ang nananawagan ng tigil putukan, ay lalo rin niyang iniiwasan ang mga ito. Pero habang siya ay patuloy na nagbibingi-bingihan, ay unti-unti namang lumulubog ang buong bansa. Hindi lamang sa digmaan, kundi sa kinabukasan nitong tila wala ng katiyakan. Karagdagan pa rito sa unang tingin ay makikita mo kay Vladimir Putin na para bang wala siyang pakialam sa usapin ng tigil putukan. Sa mga pahayag niya ay paulit-ulit niyang sinasabi na hindi raw pabor sa Russia ang mga alok ng kapayapaan, kaya hindi siya nagmamadaling makipagkasundo. Sa panlabas mukhang panatag siya at tila confident pa rin na nasa kanila ang advantage sa digmaan. Ngunit kapag mas sinuri mo ang mga nangyayari sa likod ng mga pader ng kanyang pamahalaan, ay ibang-iba ang larawan. Habang patuloy ang gyera, ay dumarami rin ang mga suliraning hindi na niya kayang itago. Ang ekonomiya ng Russia ay unti-unting bumabagsak. Ang mga parusa na ipinatupad ng mga bansa sa kanluran ay patuloy na nagpapabigat sa kanila. Bukod pa rito, napakalaki rin ng halaga na kinakailangan para sa walang tigil na pag-recruit ng mga sundalo at pagpapadala ng mga ito sa mga labanan. Araw-araw ay parami ang mga gastusin habang bumababa naman ang bilang ng mga taong gustong lumaban. Ayon sa mga eksperto, kung sakaling may mangyaring kasunduan para sa kapayapaan, ay mapipilitan si Putin na huminto sa pagiging leader ng digmaan at mag-focus na lang sa mga problema ng kanyang bansa. Pero hindi siya handa para sa ganitong papel. Hindi siya sanay humarap sa mga krisis sa loob ng kanyang bansa. Mas gamay niya ang magbigay ng utos sa digmaan kaysa ayusin ang mga problema sa ekonomiya, serbisyo at pangangailangan ng mamamayan. At dahil dito tila napasok na niya ang sarili sa isang sulok na wala siyang ligtas na labasan. Alam niya na kung hindi niya tatapusin ang digmaan ay mas lalo pang masisira ang kinabukasan ng Russia. Pero kung pipiliin niyang tumigil, ay kakailanganin niyang ayusin ang lahat ng mga problema na siya rin mismo ang nag-ugat. Kaya sa halip na harapin ito, ay pinili niyang ituloy ang laban, umaasa na balang araw ay kusa na lang mawawala ang mga problemang iyon. Pero ang totoo, habang pinapatagal niya ang digmaan ay lalo lang lumalala ang sitwasyon. Kung sana ay nananalo ang Russia, kung nakakakuha sila ng mga bagong teritoryo o tagumpay, baka sakaling makumbinsi ni Putin ang mga tao niya na magtiis pa ng kaunti. Baka pwede pa niyang sabihin na malapit na ang gantimpala. O kung sila man ay nasa defensive, baka madali rin ipaliwanag ang dahilan kung bakit ganito ang kalagayan nila. Pero hindi iyon ang nangyayari. Sa katunayan, mas lumilinaw na ang tunay na estado ng kanilang bansa. Ang Russia na dating kinatatakutan ng marami, ngayon ay tila nahuhulog na sa sariling pagkakamali. Sa kabilang banda, kahit mahirap ang kalagayan ng Ukraine, ay malinaw sa kanilang mga mamamayan kung bakit kailangang lumaban. Alam nila na kapag sila ay sumuko, mawawala ang kanilang kalayaan at bansa. Kaya kahit pagod at sugatan, ay mas nauunawaan ng mga Ukrainians ang dahilan ng kanilang pakikibaka. May saysay ang kanilang sakripisyo. Pero si Putin, wala siyang ganoong dahilan na maipapaliwanag. Wala siyang paliwanag na kayang punan ang pagdurusa ng kanyang bayan. Habang lumilipas ang panahon ay unti-unti nang nabubunot ang maskara ni Putin.
At habang humihina ang kanyang mga sundalo at nauubos ang kanilang pondo, ay mas nakikita ng mundo ang tunay na larawan ng Russia. Isang bansa na ngayon nalulunod na sa sariling ilusyon ng kapangyarihan. At kung iyan lang ang titingnan, ay sapat na ito para sabihing pabagsak na ang Russia sa digmaan. Pero ayon sa mga analysts, may dalawa pang mas seryosong problema si Putin na lalong nagpapalubha sa sitwasyon niya ngayon. Ang una ay ang kawalan ng galaw ng mga sundalo nila. Halimbawa na lang ay ang lungsod ng Pokrovsk. Matagal na itong tinatarget ng Russia dahil ito ay isang mahalagang lugar sa silangang bahagi ng Ukraine. Dito dumadaan ang maraming supply papunta sa Donetsk, kaya gusto nila itong sakupin. At bukod pa roon, nasa layong humigit kumulang 12.4 miles lang ito mula sa isang mahalagang hangganan na gustong maabot ni Putin simula pa noong bigo siyang salakayin nito noong 2014. Ngunit kahit ilang ulit na silang nagpadala ng libo-libong sundalo, ay hindi pa rin nila mapasakamay ang Pokrovsk. Sa halip na tuluyang salakayin, ay pinili na lang nilang iwasan ito dahil puro pagkatalo at kawalan lang ang inaabot nila roon. Marami na ang nasayang na buhay at wala pa ring nakuhang kapalit. At ang ganitong problema ay hindi lang sa Pokrovsk. Sa iba't ibang panig ng Ukraine ay pareho ang nangyayari. Ayon sa mga tala ng Institute for the Study of War at ng defense experts sa United Kingdom, mas konti na ngayon ang lupang nakukuha ng Russia kumpara sa mga nakaraang buwan. Noong buwan ng January ay tinatayang nakakuha ang Russia ng 165 square miles ayon sa isang grupo at 126 square miles naman ayon sa isa pa. Sa buwan ng February ay bumaba ito sa 137 square miles at 76 square miles. Pagdating ng March ay mas lalo pang bumaba ang bilang, 78 square miles lang. Depende kung aling tala ang pagbabasehan. Ang ibig sabihin nito kahit gaano pa katapang ang mga salita ni Putin ay hindi na ganon kalakas ang kanilang puwersa. At tandaan, nangyari ang pagbagsak na ito sa panahon ng spring. Ibig sabihin, wala nang dahilan para isisi sa masamang panahon tulad ng taglamig. Malinaw na hindi dahil sa ulan o yelo ang dahilan ng kanilang kabiguan, kundi dahil sa mismong kahinaan ng kanilang strategy. May ulat pa na nagsasabing 5 beses na mas kaunti ang nakuha nilang lupa ngayong March kumpara sa nakuha nila 5 buwan na ang nakalipas. Habang palakas ng palakas ang depensa ng Ukraine, ay mas dumarami naman ang mga sundalong Russian na nasasawi. Ayon kay George Barros ng ISW, kapag pinilit mong ipagpatuloy ang laban kahit tapos na ang lakas ng iyong puwersa, ay pwede ka pa ring lumaban pero hindi mo na makukuha ang dating resulta. Mas lalo ka pang malulugi. Sa madaling sabi, ubos na ang pinakamalalakas na armas at sundalo ng Russia. Ang natitira na lang ay ang mga pagod, sugatan at halos wala ng moral. Samantala patuloy ang pagtaas ng kanilang gastusin at bumababa ang tiwala ng mga mamamayan. Ito ang tunay na kalagayan ni Putin sa digmaan. Ang ikalawang mabigat na problema ni Putin ay hindi kasing komplikado gaya ng iba niyang kinakaharap, pero mas matindi ang epekto at ito ay ang mismong Ukraine. Ayon sa ulat ng The Telegraph ngayong 2025 ay malinaw na hindi na gumagalaw ng mabilis ang mga opensiba ng Russia. Sa katunayan tila huminto na ang lakas ng kanilang pag-atake. Ang dating pag-usad na ipinagmamalaki ni Putin ay unti-unti nang nawawala. Ngayon ang Ukraine na mismo ang may kakayahang umatake pabalik. Nakakapagpadala na sila ng mga counter-attack sa mga lugar gaya ng Donetsk at sa iba pang bahagi ng labanan. At hindi lang basta pag-atake, sapagkat kaya nilang pabagsakin ang mga posisyon ng Russia dahil sila na ang mas matatag sa tinatawag na attritional war o digmaan na dahan-dahang nagpapahina sa kalaban sa pamamagitan ng patuloy na pag-aagawan sa puwersa at kagamitan. Dagdag pa rito, habang lumalakas ang Ukraine ay lalo namang humihina ang Russia. Unti-unting nababawasan ang kanilang mga sundalo at pati ang depensa nila ay nadadamay. Hindi na nila kayang pigilan ang mga bagong atake, lalo na't kulang na sila sa mga bihasang tauhan at sapat na gamit. Ayon sa isang opisyal ng NATO na nakausap ng The Telegraph, tulad ng inaasahan bumagal ang galaw ng Russia habang papalapit sila sa mga lugar na mas maraming tao at mas komplikado ang daan gaya ng Pokrovsk. Patuloy din na mataas ang dami ng mga nasusugatan at namamatay sa kanilang hanay. Ibig sabihin patuloy pa rin nilang ginagamit ang parehong taktika, napakaraming sundalo ang nasasakripisyo para lang sa kaunting pag-usad. Noon ay gumagana pa ang paraang ito. Pero sa ngayon kung kailan kulang na sila sa armas at hindi sanay ang karamihan sa mga bagong sundalo nila, ay lalo lang itong nagiging mapanganib. Pero ang mas malala pa rito, parang wala ng ibang plano si Putin. Ayon sa foreign policy,
Nagsimula ang lahat ng problema ni Putin nang pumalpak ang una niyang pagsalakay. Dati ay may pagkakataon pa siyang umatras at bawasan ng saklaw ng gulo. Pero sa halip na umatras ay pinili niyang patindihin pa ang labanan. Pinalawak niya ito at pinuntirya pa pati mga lugar kung saan maraming sibilyan. Batay sa mga ulat mula noong February 24, 2022 hanggang March 31, 2025 ay hindi bababa sa 12,910 na sibilyan sa Ukraine ang namatay. Kasama sa bilang na yon ang 682 na bata. Bukod pa rito, mahigit 30,700 ang nasugatan dahil sa walang tigil na pagpapasabog gamit ang missiles, drones at glide bombs ng Russia. Ang lahat ng karahasang ito na sanay magpapahina sa loob ng mga Ukrainians ay lalo pang nagpatatag sa kanila. Hindi sila sumuko, bagkus ay lalo silang nagkaisa para ipaglaban ang kanilang kalayaan. Sa halip na umatras ay mas pinili nilang lumaban. Kaya kung iisipin, si Putin mismo ang gumawa ng kalabang hindi niya kayang talunin. At dahil dito ay lalong dumami ang bansang pumapanig sa Ukraine. Lalo silang lumalapit sa mga bansa sa kanluran na nagbibigay ng tulong at suporta. Sa ngayon umaasa na lang si Putin na may mangyaring panlabas na pagbabago na makakatulong sa kanya. Halimbawa, umaasa siya na baka biglang bumitaw ang Estados Unidos sa pagtulong sa Ukraine. Kung mangyari man ito, ay maaaring magkaroon ng kaunting pag-asa ang Russia. Pero ang totoo, lalo pa ngang tumitibay ang ugnayan ng Ukraine at Estados Unidos. Sa katunayan, kamakailan lamang ay pumirma sila ng kasunduan tungkol sa mineral resources. Ipinapakita nito na hindi pa nawawala ang suporta ng Amerika sa Ukraine. Kaya para kay Putin, mukhang wala siyang aasahang tulong mula sa mga bansang malalakas. Sa kabuuan, ang sitwasyon ni Putin ay parang isang bangkang may sira na. Hindi alam kung saan pupunta at unti-unting lumulubog. Napakaraming sundalo ang nawawala, kulang sa direksyon ng kanilang plano. At ang kalaban nila ay lalong tumitibay habang tumatagal. Bukod pa dito, may mabibigat din siyang problema sa loob ng bansa. Bumagal ang ekonomiya, marami ang nawalan ng tiwala sa pamahalaan at marami ang naghihirap. Kaya kung noon ay tanong kung matatalo ang Russia, ngayon ay tanong na lang kung kailan ito tuluyang babagsak. Sa paningin ng marami, ang tanging sandata na lang ni Putin ay ang pananatili sa style ng pamumuno na tinatawag na Putinism. Aasa siya sa natitirang tiwala ng mga tao kahit ito ay unti-unti nang nawawala. Pero kung dumating ang panahon na pati mismong mga Russian ay magsimulang magpakita ng galit at pagtutol, ay baka mapilitan si Putin na higpitan pa ang kontrol sa bansa. Maaaring gawing parang police state ang buong Russia kung saan lahat ay minamanmanan at walang puwang ang pagsuway. Hindi pa ito nangyayari ngayon pero mukhang doon na papunta ang direksyon ng kanyang pamumuno.